Ang turo ng Kristyanismo, mahalin daw ang kapwa. Pero kung isasalin ng literal ang love thy neighbor, ito ay mahalin ang kapitbahay. Bakit nga naman hindi mo maging kasundo ang taong parang araw-araw ay bahagi na rin ng iyong buhay? Ayaw mo man o hindi, kabatian mo man o ni hindi mo alam ang pangalan, ano man ang iyong gawin ay apektado ang buhay ng kapitbahay. Gayon din, yung gawin niya, apektado ang iyong buhay. Alam ba, malakas na volume ng videoke. Kayo dyan sa number 2 sa aming kalye, malapit ko na kayo ipabarangay. Maingay na inuman na magdamaga na. Diyos ko. Ay, kapatid ko pala yun. Pareho kami na address. Malapit ka na, tol. At wifi na palaging ninanakawan ng password. Mabahong nilulutong ulam at ano pa man. Kaya nga raw, hindi umuubra at walang mga serial killers sa ating bayan. Hindi gaya sa Amerika, no? Dahil sa ating mga komunidad, lalong-lalo na. At kung saan bawat kali ay may marites, ay walang lihim na hindi nalalaman. Pero ngayong Martes, mga kapatid, may kwentong pag-ibig tayong mapapakinggan tungkol sa dalawang magkapit-bahay. Pero sa una nilang pagtatagpo, sila ay magkaaway. Rom-com na rom-com bakach? Kung ano ang pagmumula ng kanilang mortal na hidwaan, atin ang sisimulan sa Sana Lord ngayong 14 po ng Enero, bagong taon, ang kwentong sinulat ni Macris Magbuo Orpilla. Na may pamagat na ating hiniram mula po sa isa sa mga pinakadakilang kundi o awiting Pinoy. Isang komposisyon ni Leopoldo Silos na kinanta ng marami. Mula kay Celeste Legaspi hanggang kay Rick Manrique Jr., mga kapatid. Ito na po ang kwentong pinamagatang Dahil sa Isang Bulaklak. Nakakapagod mag-jogging lalo na at after shift ko pa sa online work. Pero wala akong choice dahil kailangan ko maghanda para sa ramp modeling gig ko next month. Naku, nag-expire na rin pala ang gym membership ko. Pero may bagong bukas na bagong fitness gym na walking distance mula sa apartment ko kaya baka lumipat na lang ako doon. Mas okay pa yun kesa mag-drive pa ako papunta ng mall para lang mag-workout. Ayan, finally, tanaw ko ng apartment. Aba, may mover's truck sa tapat ah. Siguro may bagong lipat na tenant sa kabilang unit. Ang nakatalikod ba na lalaking yun ng tenant? Sayang naman, hindi ko nakita. Pumasok na sa loob. Makapasok na nga sa loob para masilip ko ng mga babies ko. Good morning! Oh my gosh, totoo ba itong nakikita ko? Ang waling-waling ko, may buds na. Ang tagal kong hinintay ito ah. Sa lahat ng variety ng orchids na alaga ko, finally, ang pinaka-paborito kong magbubulaklak na. Ayan ang water ninyo for the day. Perfect lang ang temperature para sa inyong lahat, lalo na kay waling-waling. Ibababa muna kita dito sa may gilid para mas masinagan ka ng araw dahil dito sa parteng to mas maliwanag. Joel, good morning, Iha. Ang gaganda ng mga alaga mong bulaklak. Nakakatuwa na ang laki ng inaliwalas at ganda ng common area nitong apartment complex dahil sa mga tanim mo. Good morning, Mrs. Lim. Oo nga po eh. Parang nakita ko kanina sa labas na may tenant na po kayong bago. Oo. Biglaan nga rin ang paglipat kasi nire-renovate ang apartment niya sa kabilang street. Kaibigan niya ni Carlo. Sakto nga dahil bakante ang isang unit dito. Okay po. So, temporary lang po pala siya. Oo, baka wala pang 1 month. O siya, maiwan na kita at may pupuntahan pa kasi ako. Sige po, Mrs. Lim. Hindi
di man lang sinabi ang name ng bago kong kapitbahay. Anyway, kung kaibigan ni Carlo na anak ni Mrs. Lim, baka maayos naman ang ugali. See you tomorrow, my babies! Papahinga muna si Mama. Hello, Tol. Oh, Tol, ano? Nakasettle in ka na? Dumaan ba si Mama kanina? Oo, Tol. Finally, naayos ko na ang mga gamit na dala ko. Salamat kahit short notice at kahit 1 month stay lang. Nakalipat ako dito. Andito si tita kanina, nagpapirma ng kontrata. O nga pala pare, ikaw, nasan ka pala? Nasa Bulacan pa. Bukas pa kami babalik ni Mrs. eh. May nakasikaso pa siya dito sa bahay ng magulang niya. Basta kapag may kailangan ka, message ka lang sa akin o kay Mama. Oo naman, Tol. Salamat O ano, kita-kits na lang sa gym bukas Sige, bye. Naabot na ako ng hapon. Kailangan ko pa palang asikasuhin ng baby ko. Asan na ba siya? Coco! Come here, boy! Saan naman nagpunta ang baby ko? Coco? Coco! Naku! Naiwan ko nakabukas ang pintuan! Baka lumabas siya ng apartment. Kailangan mahanap ko kaagad si Coco. Coco! Come here! Saan ka galing baby? Naku, huwag ka lalabas ng basta-basta kasi hindi pa tayo kilala ng mga kapitbahay, okay? Ayan, good boy! Halika na, minom ka ng tubig. Babies! Nandito na ulit si Mama. Teka, tubig muna bago chika. Sandali. Bakit wala nang pasibol na bulaklak ni Waling-Waling ko? Pati yung dahon sira-sira na. Oh my gosh! Nanginginig ako. Hindi ko kinaya to. Dapat makita ko kung sino may gawa nito. Ang pinakamamahal ko pang si Waling ang nilapastangan nila. May CCTV cam dito sa common area. Kailangan ko mapanood ang footage nito. Inhale. Exhale. Ayan, okay na. Kalmado na ako. Siguro naman nandito na ang tenant dito, hindi ba? Mag-aalas 8 na eh. Nakailang balik na ako dito. Dapat mabilis lang to kasi may meeting ako ng 8 p.m. Pinuntahan kita dito para i-manage yung anger mo, pero parang useless din naman. Eve, pinatay nilang pag-asa ni Waling-Waling na maging isang ganap na bulaklak. Teka, mag-doorbell at kakatok na ako. At ito todo ko ang pagkatok. Joel, nakakaya. Good evening, and you are? Me? Tinatanong mo kung sino ako? Ako lang naman ang kapitbahay mo na naperwisyo ng husto dahil sa alaga mong aso. Ha? Si Coco? Wala akong pakialam ko anong pangalan ng aso mo, pero ito, tingnan mo tong hawak kong ebidensya. A flower bud? Ano naman kinalaman niya kay Coco? Sinira ng aso mo ang bulaklak ko. Ito ang footage to prove it, oh. Nandito sa phone ko. Oo. I'm so sorry. Nakalabas kasi kanina si Coco ng apartment na hindi ko na malayan. I'll take full responsibility. Babayaran ko na lang ang nasira niya. Sorry? Take responsibility? Babayaran? Hindi niyo mababayaran ang ilang taong paghihintay ko para lang sumibol ang bulaklak na yan. Ang waling-waling ko na ilang taon kong inalagaan. Kinausap at minahal tapos ito lang? Miss, what's your name again? Jewel. Siya si Jewel. I'm Eve. Jewel. Hindi naman namin sinasadya ni Coco. Base sa video, nasa ibaba kasi ang orchids mo. Kung precious yan, dapat mas iniingatan mo at hindi mo ibinabalandra sa pwedeng maabot ng sino man. Ay, wow! Ako pa ngayon ang may kasalanan. For precaution sana. Precaution? Kahit anong precaution, hayop yung aso mo. Dapat dyan, hindi pinapalabas. Hindi siya...
Coco? Stop! Sit! Stay! See? Walang breeding! Walang manners! Parang yung amo. Oh my God, Joel! Nakakahiya ka na masyado. Bitiwan mo nga ako, Eve! Kung hindi nakawala yung aso niya, hindi mangyayari to! Kung hindi mo rin iniwan nakatiwangwang sa baba ang halaman mo, hindi yan maaabot ni Coco. Aba! At talagang nakikipagsagutan ka pa, ha? Ah, Joel, nagre-ring yung phone mo. May meeting ka na. Hoy! Pasalamat ka! Kailangan ko nang umalis! Hindi pa tayo tapos dito, ha? Eh di salamat! But no! I think we're done here! Nakita mo yun, Eve? Pinagbagsakan ako ng pintuan? Oh, ano naman ginagawa mo? 2 hours ka ng tahimik dyan. Tapos na ako sa shift ko. Ah, same pala tayo. Naka-offline na rin ako. Masaya talaga kapag on-call lang na consultant. Hindi masyadong toxic. So ano ang ginagawa mo? Ito, nag-online shopping para mawala ang galit at stress ko. Magpapasko naman na eh. Kailangan ko na ng new sets of Christmas decoration, pati mga Christmas lights. Na-realize mo na ba na mali yung pinagagawa mong iskandalo kanina? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman siya masyadong kagwapuhan, no? Malaki lang ang katawan niya, tsaka matangkad siya. Tsaka bakit ako magsisisi sa ginawa ko kanina? Last time I checked, ang kapitbahay mo ang tipo mo sa lalaki. Maputi, matangkad, malaki ang katawan, mabango, at higit sa lahat, ang liit ng maamo at gwapong mukha. Mukha siyang masarap, girl! Maraming ganyan ang itsura sa modeling world. Normal ko lang silang nakikita kapag may modeling gig ako. So anong bago? Ang bago kasi hindi siya na-intimidate sa'yo. Nilabanan niya ang init ng ulo mo ng mas mainit na nag-aalab na kagwapuhan niya. Ang hot ng pagkakasabi niya ng, "Stop! Sit! Stay!" Saka ng, "I think we're done here." Friend! Ang hot talaga! Nako, may pagpapaypay ka pa sa mukha mo? Umayos ka nga, Eve. Isusumbong na kita sa jowa mo. Parang humaling na humaling ka dun sa bastos na lalaking yun. Hoy, Jewel May Lopez, ikaw ang sumugod doon at nagsisisigaw na parang babaeng talakera na walang breeding. Nag-react lang siya sa galit mo, hindi siya bastos. Ikaw! Aba, ipinagtatanggol mo? Eh di doon ka pumunta, doon ka makitulog, at siya na lang ang best friend mo. Ang pikon mo talaga, ang bilis mong asarin. Alam ko na, tara mag-empake ka. Punta tayo sa bahay namin ni Rico sa Tanay for a change. Ayoko nga mag-third wheel. Nasa Dubai si Rico, 1 week siya doon. Parehas naman tayong working from home eh. Wala ka rin namang modeling gig this coming weeks, kaya tara, press ko ang simoy ng hangin doon at malilibang ka for sure. O sige, gusto ko yan. Eve, hanap tayo ng mga bilihan ng halaman mamaya. Saan mo ilalagay? Mapapagalitan ka na ng nanay mo, ginagawa mo raw tambakan ng halaman ng bahay ninyo sa Bulacan. Buti daw kung ikaw ang nag-aalaga. Alam mo, minsan iniisip ko kung ampun ba ako at ikaw talagang anak ng nanay ko eh. Mas magkakampi pa kayong dalawa eh. Napakapiko na naman. Uy, di ba may mga order ka sa online ng mga Christmas decors at pailaw? Kailan ang dating ng mga yon? Hala! Nakalimutan ko nga palang ibilin kay Leia. Eh, baka i-receive naman nila Leia yon. Dati naman kapag sila ang out of town, ikaw ang nagre-receive ng parcel eh. Oo nga. Kaso friend, hindi ko nga pala nabayaran pa yung mga order ko. Puro cash on delivery. Oh, Roldan, bakit parang puyat na puyat ka? Eh, alam mo naman may insomnia ako. Madaling araw na ako nakakatulog. Kaso, tuwing umaga may nagdo-doorbell sa kabilang unit. Sa kapitbahay mo? Oh, Ah, si Jewel ba? Eh, baka may out-of-town modeling na gig. Commercial and ramp model yun eh. Baka nakita mo yung commercial ng soft drinks na umere last month. Siya yung babae dun. model pala. Pero hindi eh. Di kasi ako nanonood ng local TV. Puro streaming sites lang at documentary series ang pinapanood ko. Ah, oo nga pala. Baka pwede mo na lang muna i-receive yung package niya para hindi na may istorbo yung tulog mo. Actually,
Plano ko na nga gawin yan bukas. Kahit masama sa loob ko. Mas maloob mo. Bakit naman? Medyo hindi kami in good terms. Ano? Talaga ba? Si Roldan Martinez may hindi makasundong babae? Bago yan ah. At ang napakagandang kapitbahay mo pa. Naku, pigilan mo ako. Anin ko ang maganda, makinis, matangkad at sexy kung masama naman ang ugali. Basta, mainit ang dugo namin ni Coco sa kanya. Mainit daw ang dugo eh. Nasipat na nga ng husto. Ang parcels ko! Leia, buti na-receive mo yung mga to. Kinabahan na nga ako kasi sabi ni Mrs. Lim kaninang umaga, nagbakasyon daw kayo ng pamilya mo. Naku, ang taas pa ng mga kahon na bitbit mo. Hindi ko na makita ang mukha mo. Salamat sa... Ikaw? Oo, ako nga. At hindi ako si Leia. Teka, may kukunin pa ako iba. Bakit siyang nag-receive? Akala ko pa naman si Leia. Hindi ako dapat magpatalo. Kaya mo yan, Jewel. Yan, nariyan na lahat. 12 parcels in total. Na lahat ay naka-cash on delivery ang bayan. Aba, bakit kasi pinakailaman mo pa? Dapat pinabayaan mo na lang ang courier. Hindi naman ako tinawagan na i-deliver na pala. Dapat hindi mo na lang binayaran. Utang na loob ko pa sa'yo ngayon yan. Ay, wow! Bakit parang kasalanan ko pa? Binayaran ko na kasi kawawa naman ang courier na pabalik-balik. Napaka-irresponsable naman kasi ng buyer. Maglalamyerda pala kung saan nag-order pa ng marami at naka-COD pa. Magkano ba? Babayaran ko. Ano bang bank account number mo para i-transfer ko? Tingnan mo sa app na mga binili mo kung magkano. I-total mo ang amount saka mo ibigay sa akin ng cash. Cash ko binayaran kaya dapat cash mo rin isoli. Oo na! Bukas na bukas, pagka-withdraw ko sa bangko. Tignan mo tong bastos na to, tinalikuran ako at babalik na ng apartment niya. Hindi pa nga ako tapos sa sasabihin ko. Imbis na magpasalamat, nagalit pa. Talaga namang masama ang ugali. Sayang lang ang ganda niya. May sinasabi ka ba? Ah, wala. Talaga naman! Kakainis! Friend, asan ka na ba? Nandito na ako sa gym. Sabi mo magkikita tayo rito, di ba? Oo, on the way na ako. Ito kasing si Rico, ayaw ako agad pabangunin sa kama kanina. Hindi ako agad nakaalis. TMI naman. Sabi nang ayoko nakakadinig ng mga ganyan eh. Uy, naayos mo ba kahapon dito ang pag-sign up ko sa fitness program? With personal fitness instructor? Ay, oo nga! Yes, of course. Nakapag-sign up ako for you. At magugulat ka sa kinuha kong instructor. This is Fade's intervention. Bakit ba parang kilig na ka na ewan? Ang kailangan ko ay toning workout kasi malapit na ang ramp modeling gig ko ng swimwear. Tapos ang dami pa nating pinagkakakain nung nagbakasyon tayo ng mga pagkain na nakakataba. Ikaw ang nag-order ng mga yon. Sabi mo pa, para ma-distress ka, need mo ng sweets at fatty foods. Para sa lungkot mo dahil sa pasibol pa lang na bulaklak na waling-waling, sinira mo yung diet mo, saka ang peace of mind mo, at pati kaming mga inosenteng tao na damay! Ay, talak kung talak? Asan ka na ba? Inaantay ko na ang fitness instructor. Sinabihan na raw ng receptionist eh. Malapit na siguro ako, pero basta. Mauna ka nang mag-gym muna. O sige na, baka dumating na yung instructor mo. Please behave naman, friend. Bye! Ano? Hoy! Excuse me, miss? May Lopez? I'm your fitness instructor, Roldan Martinez. Sandali. Ikaw! Ikaw si Miss May Lopez? Akala ko Jewel ang pangalan mo. Kaya pala sabi ng lokal-lokang ib na yan nag-behave ako eh. Miss, is it Jewel or May? It's actually Jewel May Lopez. Baka sinadya lang na hindi isulat ng kaibigan kong baliw ang first name ko. I see. Kagaya nga na nasabi ko na kanina, ako ang magiging fitness instructor mo for 3 weeks.
Wala bang ibang pwede? I mean, with our history and all. Hindi ko sinasama ang personal na buhay sa trabaho. I'm here to work and right now naka-work mode ako. Kung gusto mo na ibang instructor, may valid reason sana. Hindi ba valid reason ang personal preference ko at ang pagiging komportable ko sa magiging instructor ko? Hindi ba the customer is always right? Naniniwala ako na customers should be given the best service at ngayon, ako ang best option mo for that. If you still need time to think, ipatawag mo na lang ako sa receptionist. Bakit ang pangalan niya, Walk eh. Ang hilig niya kasi mag-walk out. Sungit. Jewel? Uy, Carlo! Dito ka rin pala nagtatrabaho? Parang gano'n na nga. Ikaw? May swimmer fashion show akong rarampahan next month kaya kailangan magpa-tone up ng katawan. Nag-sign up ka na ba? Kilala mo si Eve, di ba? Siya yung nagpa-sign up sa akin. Pero pwede bang magpapalit ng fitness instructor? If valid yung reason at may available na iba, pwede kong pakiusapin yung isa. Medyo maluwag yung schedule dahil kaibigan ko naman eh. Wait, hindi naman siguro Roldan Martinez ang pangalan ng kaibigan mo, no? Paano mo nalaman? Ay, siya kasi yung naka-assign sa akin eh. Baka pwedeng iba na lang. Hindi pwede! Ay, nakakahiya ka talaga, Jubel. Sabi ko nga, nasked ko na ang lahat. Pinakiusapan ko pa ang receptionist para lang makakuha ka ng slot dahil kailangan mo. Tapos ito, pero... Eve, wala ka ng oras. Maging professional ka na lang at tanggapin mo na kung sinong na-assign na instructor sa'yo. Huwag masyadong feeling entitled. Mukha ka ng prinsesa ha, pero wala kang royal blood. So, paano? Makitawag na lang yung instructor na assign sa kanya. Okay na yung si Jewel. Magbe-behave na yan. Thank you. Sabi na nga ba, dito ka sa opisina. Bakit? Pumasok ka at maupo dito. May client ka pala as personal fitness instructor. Akala ko ba ayaw mo munang tumanggap ng client dahil busy tayo dito sa bagong negosyo natin tsaka busy ka rin sa renovation ng apartment mo. Sabi kasi ng receptionist, kailangan para sa mental health ng client ang workout. Well, it turns out parang baliw nga talaga ang client. Hindi lang baliw, saksakan ng sungit pa. Kailangan nga niya ng endorphins. Alam mo, mabait naman yun si Jewel. Hindi lang talaga okay yung first meeting nyo. Oh? Bakit? Kasalanan ko ba? Malay naman ng baby Coco ko na parang holy grail pala ang tangkay ng orchids niya. Ay, bigyan mo ng pagkakataon. Malay mo, magkasundo pala kayo. I doubt it. Pero susubukan ko para mabawasan ang mga baliw at masungit sa mundo. Para sa world peace. Dahil tapos na tayo mag-warm up, sa treadmill lang muna ako. Hoy! Jewel, nakatulala ka. Friend, ang immature ko ba talaga? Feeling entitled? As in, ang sama-sama ko ba? Hiyang-hiya ka na ba na kaibigan mo ko? Alam mong oo ang sagot sa lahat ng yan. Ewan ko ba? Pero siguro nga masyado na ako nag-overreact. Hindi siguro dahil sureness yan. Kaya please, makipagbati ka na sa kapitbahay mong Adonis na wala namang kasalanan. Ay, sa totoo lang, nakakahiya nga ang mga pinagagagawa ko. Thank God! Natauhan din ang best friend kong Disney princess. Akala ko ipag-novena pa kita para lang matauhan ka eh. Makainom nga muna ng tubig. Pero bakit May Lopez lang ang nilagay mong pangalan ko sa registration sheet at hindi Jewel? Pupunta na ako sa treadmill. Hoy Eve, umalik ka rito! Nakita ko kasi yung picture sa memes ng mga instructors. Actually, hindi raw tumatanggap at the moment ng clients yung si Roldan, pati si Carlo. Namukhaan ko si Roldan kaya pinakiusapan ko yung receptionist na siya na yung i-book. Ano?
So, kaya mo inalis yung Jewel para... Para sure na pumayag siya. Baka kasi tanggihan niya kapag naisip niyang kapangalan ng potential client niya, yung baliw na Jewel na sumugod sa apartment niya para sa isang pagkain ng pausbong pa lang na bulaklak. Miss Lopez, would you like to start now? Ay, ayan na si Adonis, girl. Grabe, ang gwapo talaga. Alis na ako ha, babe. Sige. Good. Warm up muna. I'll guide you. Game? Pero nag-warm... sige, game. Behave ka, Jewel. Redeem yourself. Done na tayo sa basics. Na-explain ko na sa'yo kung anong routine at ilang repetition. More or less, body toning workout lahat. May Pilates class kami dito at yoga. Baka gusto mo ring subukan. Yoga and Pilates. Nag-aral din ako dati nun. Kaya I'm doing it na lang sa bahay. Okay na ba tayo for today? Yes. I'll see you tomorrow. Same time? Yes. May papabigay ako sa'yo na diet plan. Hindi naman gaano mahirap sundin. I guess with your body, hindi ka naman talaga pabaya sa diet mo. Dapat lang masupplement ng diet mo ang workout na ginagawa natin. Okay. May sasabihin ka pa ba? Actually, oo. Gusto ko lang mag-apologize sa inasal ko ng mga nakaraang araw. At salamat sa pag-receive at pagbayad ng mga orders ko na nag-deliver sa apartment. Nakuha mo na ba yung cash? Ang cash na nakalagay sa isang nakabuhol na plastic ng yelo na isinabit mo sa doorknob ng apartment ko matapos mo mag-doorbell ng ilang beses? Oh, I'm really sorry for overreacting. Entitled ka naman talaga magalit for the flower bud. Kaya nag-sorry din ako. Pero, mas okay nga kung kalimutan na lang natin ang nangyari. Now, let's shake hands to seal off our peace treaty. Sige. Jewel, good morning! Nandito ka rin pala sa park malapit sa atin. First time ko rito at ang dami palang nagjo-jogging ng ganito kaaga. Good morning. Oo, every morning. Nakita na kita kanina kaso naka-earbuds ka kaya di na kita binati. Secret lang natin. Wala namang sounds ang earbuds sa tenga ko. I just pretend para walang kumausap sa akin. Sa tingin ko nga maraming lalapit sa'yo. Kanina ka pa pinagtitinginan ng mga nadadaanan mo eh. Yung mga girls at kahit hindi girls. Ang observant mo pala, Jewel. Would you mind kung sabay na tayo? Nakailang ikot ka na ba? I don't mind naman. Pero ipinapaalala ko lang na mamayang hapon pa ang session natin, ha? I know. I know naman. Ikaw naman talaga. Nagtatanong lang. Joke lang. Nakakatatlong ikot pa lang ako. Plano ko mag-5. Pero napapagod na ako kaya baka isang ikot na lang. Same. So, sabay na nga tayo? Roldan, mauna ka na. Dito muna ako sa mga babies ko. Babies? Oo, eto sila oh. Ang dami, hindi ba? Mga tanim at alaga ko lahat ng yan. Iba't ibang klase ng orchids. Parang ikaw pala nagpaganda nitong common area. Sabi nga ni Mrs. Lim. Naku, ang mama ko mahilig din sa ganyan. Naalala ko nung high school, bumibili pa sila ng mga driftwoods para paggapangan ng orchids niya. Talaga? Nanay ko rin eh. Pero sa pilitan lang, nahilig lang siya kasi bili ako ng bili ng halaman tsaka ng mga bulaklak. Kapag nasa bahay nila ako, gardening lang ang ginagawa ko. Uy, don't let me keep you ah. Baka hinahanap ka na ni Coco. Nasa vet si Coco. Kahapon pa. Ha? Bakit? Ano nangyari? Parang matamlay kaya dinala ko kahapon bago ako nagpunta ng gym. For observation pa. Pupuntahan ko nga mamaya eh. Naku, sana umokay na. Oh, sana nga umokay siya.
Last 6 counts. Go! Cool down na after nyan. Excuse me lang saglit ha. Kailangan ko sagutin ng tawag. After nyan, mag-cool down exercise ka na ha. Sige. Oh, nandito ka pala. Oo, no? Kanina pa ako dumating, mga 30 minutes na. Hindi ka man lang nag-hello. Paano naman parang may own world kayo na yung fitness instructor mo, girl. Anong own word ang pinagsasabi mo dyan? Hindi mo nga napansin na dumaan ako sa harapan mo kanina habang nagbubuhat ka ng dumbbells at nagsisit-ups. Nakatitig ka lang sa instructor mo na nagbibilang. Marunong ka namang magbilang, bakit kailangan si Roldan pag gumawa nun? Kaloka. Gusto mo ikaw na lang ang bayaran ko na fitness instructor? Marunong ka pa eh. So ano? Naniwala ka na sa akin na gwapo at super macho ni Roldan. 2 weeks na kayo everyday magkasama. Na-realize mo na ba? Bumalik ka na nga sa ginagawa mo. Huwag mo nga akong guluhin dito. Huwag ka na mag-deny. Napapalunok ka pa nga kanina nung nagtanggal siya ng t-shirt at nagpunas siya ng pawis. Saka nung uminom ng tubig, napakagat ka pa sa labi mo. Sira ka talaga. So nagpunta ka ba rito para lang panoorin ako? Andito ako para bantayan ang progress ng project ko. Anong project yan? Secret! Oh, pabalik na si Roldan. Alis na ako at baka makasikip pa ako sa sariling mundo ninyo. Uy! Baliw. Jewel! Sandali! Oh! Uuwi ka na? Oo. Tumawag kasi si Mrs. Lim. May problema daw sa apartment. Kailangan daw puntahan ka agad. Di ba siya tumawag sa'yo? Ha? Naku, nag-battery empty kasi yung phone ko eh. Tara, sabay na tayo maglakad pa uwi. Kamusta nga pala si Coco? Ayun mas maayos na. Nasa parents ko pa rin siya after ng check-up sa vet. Nabanggit ko, di ba, na hindi daw akma ang environment kaya matamlay. Doon kasi sa bahay nila mama, may kalaro rin siya. Baka matamlay dito kasi ayaw nang lagi naiiwan sa bahay. Bago lang ba sa'yo si Coco? Inadopt ko from shelter. Pero mga 6 months na rin. Sa dating tinitirhan namin may dog sitter, so doon siya naiiwan kapag nasa trabaho ako. Maraming kasamang ibang dogs kaya siguro masaya pa rin siya. Aso, dito mag-isa lang eh. Ang galing mo rin pala, no? Kaya mong mag-alaga ng mga living things. Ako kasi halaman lang ang kaya kong buhayin. Grabe ka naman. Kung nakakabuhay ka nga ng halaman, kaya mo rin ng iba pa. Tsaka, living thing rin naman ng halaman, ano? Uy, teka. Ano nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas ng apartment complex natin? May usok! May fire truck! Nasunugan tayo! Joel, naku, hindi kita makontak kanina pero wala rin naman kasi tayong magagawa kahit matawagan ko pa kayo. Mas delikado pa, Roldan. Ano po ba nangyari? Sa floor ng apartment units ninyo nang galing ang apoy. Sabi ni Leia, umalis daw siya at naiwan ang plancha na nakasaksak. Kumalat sa buong floor na apula naman kaagad nang dumating ang mga bombero. May nasaktan po ba? Salamat sa Diyos at wala naman. Walang tao kanina sa lahat ng units. Natawagan ko na silang lahat. Kay Jewel nga lang ako kinabahan kasi hindi ko makontak. Mabuti na lang at magkasama pala kayo. Jewel, ayos ka lang ba? Umumutla ka. Yung mga halaman ko. Naku, oo nga pala. Titingnan natin mamaya kapag clear na ang bumpero na pumasok sa loob, okay? Pero, huwag na tayong umasa. Roldan, may isa pa pala akong itatanong sa'yo. Maayos na ba ang apartment mo sa kabilang street? Sakto naman na kakatapos lang kahapon. Pero, papalinisin ko pa at lalagyan ng bagong muebles. Bakit naman po? Sinabihan na ako ng bumbero kanina na hindi pa pwedeng tirahan ang floor na yon hanggat hindi pa na ipapaayos. Kailangan makahanap kayo ng lilipatan ninyo. Ang pamilya ni Leia uuwi na lang daw ng Cavite. Huwag na po kayo mag-alala. Wala naman may gusto nito nangyari. Jewel? Uy! Jewel! Ay, Roldan, sundan mo. In shock ata si Jewel. Sige po. Jewel! Jewel! Saan na ako titira? Hindi ako pwede kina Eve. Hindi rin ako pwedeng umuwi kina Mama dahil malayo. Marami pa akong commitment dito sa Manila. Hotel? Hotel? Saan? Jewel, sa akin ka na lang muna tumira. Sa apartment ko.
Jewel, kayo na ba ni Roldan? Ha? Hindi no, magkaibigan lang kami. Eh bakit pumayag ka na sa apartment niya muna tumira? It's a win-win offer. May spare na kwarto sa apartment niya. Wala akong matutuloy ang iba eh. Pwede na lang kung gusto mo na makitira ako sa condo ninyo ni Rico. Ay, hindi pwede dun. Alam mo naman. Kita mo nga kagabi, hindi ka nakatulog, di ba? Dahil ang ingay na... Ayoko maalala yung mga halinghing na narinig ko kagabi. Pumayag lang talaga ako dahil I have nowhere else to go. Sabi ni Mrs. Lim, ire-refund niya ang lease ko sa mga buwan na wala ako sa apartment niya habang nire-repair pa niya yun. Yearly ang bayad ko, remember? Oo nga pala. So, temporarily, magre-renta ka sa apartment ng guwapo at masarap mong fitness instructor. Inaano nga yung boses mo? Nilakasan mo pa talaga ang masarap para namang natikman ko na. So, gusto mong tikman? Eve! Ang halay mo! Katiri ka ng araw. Hoy, huwag ka magmalinis dyan ha, if I know. Gusto mong matirik din yung mata mo pag ano. Eve, stop it na! Nakatakip na yung tenga ko. Pero seriously, chance mo na rin yan to get to know him more. Malay mo, siya pala yung destiny mo para maging successful na ang project ko na magkatuluyan kayong dalawa. Friends lang kami. Ay, hello, artistahin lang kayo pero hindi kayo artista ha. Makasagot ang showbiz. May friends ba na magkasama pang bibili ng appliances at mga furnitures? Ay, ayan na pala si Roldan. Uy, sorry I'm late. Pinalinis ko pa kasi ang apartment ko. Okay naman na. Jewel, pwede na tayo doon matulog mamaya kaya sana makabili na tayo ng furnitures or else aside tayo matutulog. Pag yung liwed sang datingan. Ay, bakit mo ko siniko, Jewel? Aalis na raw si Eve, Roldan. Friend, magbabay ka na. Alis na. Sige. Akala ko pa naman sasama si Eve. Naku, hindi ko pinangarap na maging third wheel. Pang leading lady ako, no? Hindi ako pang extra. Umalis ka na nga. Bye, Eve. Tara na, Roldan. Bye, Eve! Sure ka, alis na ang friend mo? Oo, hayaan na natin siya. May sarili naman talagang lakad yan. Hinatid lang ako dito. Nagugutom na nga ako. Di pa pala ako kumain maghapon. Dahil rin kasi makialmusal kina Carlo kanina kaya umalis ako doon nang hindi pa kumakain. Hala, magti 3 p.m. na eh. Tara, kumain na muna tayo. Ikaw nang pumili ng resto dahil dahon lang naman ang pwede kong kainin. Lalo na kasama ko pa ang fitness instructor ko. Kumain ka na lang ngayon ng normal. I-burn na lang natin ang fat sa gym, okay? Sige, sounds good. Isa pa. Hindi ako instructor kapag wala tayo sa gym, okay? Okay. Bakit ganun siya makatingin sa akin? Parang ang lalim. Parang may ibig sabihin. Tsaka, ano itong nararamdaman ko? Para akong nagte-treadmill sa pagkahingal. Wow! Ang laki pala nitong apartment mo. Ang elegant ng color scheme. Monochromatic na red at sa isang part black naman. Kaya pala yung mga furnitures na binili mo parang pang-interior design din. Tiningnan ko lang sa magazine at mukhang bumagay naman ang mga napili natin kanina. Sakto pa, di ba? Red ang favorite color mo. True! Ang ganda! Nai-imagine ko na kapag naayos na natin, magiging mas maganda pa rito. Since bukas pa darating lahat ng binili natin kanina sa mall, itong airbed na lang muna ang pagtiyagaan nating upuan at higaan. Parang ang bilis na nga ng delivery kung bukas agad eh. Considering ang dami nating nabili. May pa-budget ang kapatid ko sa appliances dahil siya ang namilit na i-dispose ko lahat ng laman nitong apartment ko. Kaya pala parang sky is the limit ka kanina. Ay, ikaw ba? Hindi. Ang dami mo rin kaya napamili na mga damit. 2 maleta. Pati luggage bags, nakabili ka rin at napuno mo pa. I have to travel kasi para sa swimwear fashion show sa Bora next week. Nasunog naman yung mga gamit ko, kaya might as well mag-shopping. Sa bagay. Teka, inflate ko lang ang airbed para sa kwarto mo. Pwede mo na ilagay ang mga gamit mo dun sa closet. Sa right side ng kwarto. Sige. Bakit parang hinihingal ako kapag nakakarinig ng word na natin mula kay Jewel? At ngayong
ko na naalala. Nalimutan kong bumili ng extra na electric fan. Ay, bukas din ikakabit ang air conditioning units. Pakiramdam ko napakainit dito sa bahay. Mas mainit pa kapag napapangiti sa akin si Jewel. Ano ba nangyayari? Ang bango ng kape. Wow! Ang hot! Sinabi naman ni Jewel na marunong siya mag-yoga at pilates. Pero hindi ko naman naisip na mapapanood ko pala. Dati ba ang na-imagine ko? Pabalik muna ako sa kwarto. Biglang nag-iinit ang buo kong katawan. Hi, good morning. Good morning! Gumawa ako ng kape. Hindi mo ba naaamoy? Kailangan talaga nakatuwad siya habang kinakausap ako. Yes! Oo. Naamoy ko, ang bango nga eh. Okay ka lang? Bakit parang hinihingal ka? Ayos lang ako. Aliligo lang muna ako bago magkape. Roldan? Ha? Bakit? Hindi dyan ang papunta ng banyo. Sa kabilang daan. Tulog ka pa ata eh. Oo nga. Sige, medyo tulog pa nga eh. Isang part lang nagising. Uy, ba't dito ka natutulog? Mas lumalala ang insomnia ko. Bakit? Teka, 2 weeks na nga pala kayo magkasama ni Jewel sa isang bubong, no? Ikaw, hindi ka nagkikwento sa akin, ha? She's loud. Ang ingay niya kapag gabi dahil may meeting sa regular work niya sa Operational Excellence Consultant. I must admit, ang sexy ng boses niya dahil may accent tapos parang ang tali-talino pa ng mga pinagsasasabi. Oh, tapos? Burara rin siya. Makalat ang kwarto niya. Kapag nasisilip ko, nagkalat ang mga... Well, basta. Sapatos, underwear niya, pati ang mga pinagpalitan na damit. Pwede ko lang sanang ligpitin. Uy, pre, nagzozone out ka na. Ano pa? Sobrang sarap niya magluto at magtimpla ng kape. At ang pinaka nakaka-bother sa lahat, nagpipilate siya at yoga sa sala. Tapos, umiinom siya ng tubig tuwing gabi na naka-satin nightgown at robe. So, bakit parang hirap na hirap ka dyan sa mga huling sinabi mo? Kasi hindi ako makatulog. Masyadong lumalawak ang imagination ko. Imagination? Ibig sabihin, may gusto kong gawin sa housemate mo? May gusto ka na ba kay Jewel? Hindi ko alam. Kitang-kita ko naman ang differences naming dalawa. Hello? What? Sige, pupunta na ako. Oh, sino yun? Parang biglang nagmamadali ka. Hindi mo pa tapos yung kwento mo. Si Jewel, pare. Masama raw ang pakiramdam niya kaso flight niya papunta ng Bora ngayon para sa fashion show. Sasamahan ko lang. Pa Bora? Pupunta ka ng Bora? Ewan ko, basta. Bahala na. Sige, ingat kayo. Ikaw, huwag ka masyado magpahalata, tol, ha? Kitang-kita ako sa mukha mo yung feelings mo. Oo na. Manahimik ka, ha? I'm sorry na nagiging istorbo ako sa'yo, ha. Hindi lang talaga ako pwedeng hindi sumipot sa fashion show dahil nakakontrata ako. Isa pa, pinaghandaan natin to eh. Hindi ka istorbo kahit kailan. Ano ko ba? Are you feeling better na? Oo, much better dahil sa gamot at nakapahinga ng maayos. Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Pati ngayon, sinamahan mo pa ako dito sa airport. Pati sa pag-check-in. Uy, umuwi ka na. Iintayin ko na lang yung flight ko. Jewel, I'm coming with you to Bora. Nang ipinarebook ko ang flight mo, bumili na rin ako ng ticket ko. Ha? Kaya nga ako nakapasok dito sa loob. Ano? Kaya ka ba may dalang bag? Akala ko naman para sa gym. Hindi mo naman ako kailangang samahan. Nandun si Sonia sa Bora, yung taga-agency namin to assist me. Magpahinga ka na muna ulit.
Milig ka dito sa balikat ko at matulog. Gigisingin kita kapag malapit na ang flight natin. Oh my gosh, sasama siya sa akin? Mapapanood niya ako sa fashion show? Hindi ko tuloy alam kung nilalagnat pa ba ako o inaatake sa puso. Ilang linggo na tong palpitations ko kapag malapit si Roldan. Doble pang bilis ng kabog ng dibdib ko simula kagabi na nakadikit ang katawan niya sa akin nung kiniginawa ko. Ngayon, nakaakbay siya at nakadantay ako sa may leeg at dibdib niya. Ay, ang sarap amuhin ng bango niya. You're Roldan, right? Yes? Sabi na nga ba, nang i-describe ka ni Jewel, hinanap kita agad. Sakto nga ang description niya. Ako nga pala si Sonia. Agent niya at ang assistant niya today sa ramp modeling gig. In a while, magsa-start na ang show. Nasa backstage na ba si Jewel? Ilalagnat pa ba siya? Okay na siya, na-check ko na yung temperature. Kaya nga ako nandito kasi pinapasabi niya na okay na raw siya. Enjoy the show daw. Ang ganda ng pwesto mo ha, front seat yan. Thanks for pulling the strings kahit last minute Naku, si Jewel ang nakahanap ng upuan mo. Suki na kasi ang si Jewel sa brand na to. Malakas yan kay Mr. C. Mister? So lalaki? Parang gigil na gigil ka naman agad na lalaki si Mr. C. Actually, he's more on the feminine side. Okay. Good. Water, gusto mo? Nauho ako bigla. Hindi na, okay lang. Roldan, boyfriend ka ba ni Jewel? Ha? Bakit mo naman natanong? Ngayon lang kasi nagsama ng lalaki si Jewel sa modeling gig niya. Kahit sa ang location, laging kaming dalawa lang ang magkasama. Talaga? So wala pang naisamang lalaki ever si Jewel? Hindi mo ba alam na NBSP si Jewel? Hindi pa nakakajowa yan ever. Talaga? Oo, kaya galingan mong manligaw kasi sa dami ng pumorma dyan, binasted niya lahat as in magtatapat pa lang na gusto makipag-date. Tsugi na agad. Ganun ba? Pero wag kang mag-alala, mukhang may pag-asa ka considering na front seat pa nga ang ipinahanap na upuan sa'yo. Ay, malapit na mag-start. Later na lang, Greek god na mabango at mukhang masarap. Ano? Ay, yan ang description ni Joel sa'yo. Uy, ang mga labi mo halos mapunit na sa lapad ng ngiti mo. Babush! Totoo kaya lahat ng sinabi ni Sonia? May pag-asa kaya ako kay Jewel? At kaya ko ba talaga manood dito sa front row habang pumaparada na naka-two-piece bikini si Jewel? Naisip ko pa lang parang nilalagnat na ako. Bakit biglang nawala ang future boyfriend mo? Sira ka talaga. Para kang si Eve. Pinapangunahan niya yung tao. Wala naman atang gusto sa akin. One-sided love affair ata ang first love ko, no? So inaamin mo nga na may gusto ka. Papaupuin ko ba yan sa front row seat kung wala akong gusto sa kanya? Tsaka sobrang caring niya. Kahit friends lang kami, inaalagaan niya ako nung may sakit ako. Kanina, titig na titig din siya sa akin. Oo, girl. At sa'yo lang talaga siya nakatingin. Kapag ibang model ang rumarampa, nakayuko lang siya sa phone niya. Baka nga punong-puno rin ng pictures mo yung cellphone niya eh. Sonia, paano ba manligaw? Baka maagaw pa si Roldan. Nakita mo ba kung paano siya tinitignan ng mga babae kanina? Ilang beses pa siyang napagkamala na kasama sa lineup ng models. Manligaw? Sabihin mo lang na gusto mo siya o kaya halikan mo na lang basta. Understood na yon. Pero totoo, mas maganda pa nga ang tindig at katawan niya kaysa sa ibang modelo. Huy, bakit tinitignan mo siya, ha? Ikaw naman, silosa. Ina-appreciate ko lang ang wonders of nature. O siya, matutulog na ako ha. Teka, saan ang kwarto ni Loverboy mong hilaw? Dito rin. Sanay naman kami magkasama sa bahay eh. Tig-isa na lang kami ng kama. Ay, wow! Talaga lang ha, tig-isa? O siya, sige. Good luck kung makalakad ka bukas.
Roldan, bakit bigla kang nawala after ng fashion show? Tinatawagan kita pero hindi kita makontak. Uy, bakit ang seryoso mo? Ano yung nasa likod mo? For you. Flowers! Wow! Oh my gosh! Waling-waling! Ang daming klaseng orchids! Sorry. Natagalan natin hindi umabot sa after ng fashion show. Ang hirap pala humanap ng flowers sa isla. Thank you! First time ko makatanggap ng flowers after ng show. Well, na hindi galing sa organizer. Jewel, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo naman! Kwarto mo rin naman to, di ba? Eh, sa puso mo, pwede rin ba? Ha? Roldan, yung katawan mo masyadong malapit. Pati yung mukha mo. Jewel, Ang kamay ko, bakit mo nilalagay sa dibdib mo? Ah! Nahulog na ang bulaklak! alam ko magkaibang-magkaiba tayo. Hindi ka masinop sa gamit, pero ako organize. Hindi ako marunong magluto o magtimpla ng kape, pero ikaw, you're the best on doing both. Hindi ako matalino na kagaya mo, pero isa lang ang sigurado ko. Roldan, Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba natin, masasabi kong ikaw lang ang gusto kong makasama. Ikaw ang nagpapabilis ng tibok nitong puso ko. ang bilis nga. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako lalo makatulog sa gabi. Gusto ko naririnig ang boses mo habang nagtatrabaho ka. Gusto kita nakikita na naglalakad sa apartment natin. Gusto ko makasama talagaan ka. Mahal kita, Jewel. Apartment natin? Mahal mo ako? Totoo? Oo, apartment natin dahil hindi na kita paalisin pa. Jewel, mahal mo rin ba ako? Okay na ba yung sagot? Mahal mo rin ako? Hindi ba obvious? Ikaw lang kaya ang nag-iisang taong ipinagtimpla ko ng kape. Pati ikaw lang ang nakakaalam na marunong ako magluto. Talaga? Sobrang saya ko ngayon. I love you, Jewel. Ako rin. I love you, Roldan. Pero, anong ginagawa mo? Bakit inaalis mo yung damit ko? Roldan, yung kamay mo. Naku, Tinitingnan ko lang kung suot mo pa ang two-piece. Oh, wala kang suot na panloob. maliligo kasi dapat ako eh. Bago ka dumating. Pwede ba sanang sumabay? Ilang linggo na ako naliligo ng malamig na tubig. Jewel, baka pwedeng mainit naman. Kasama mo. Nakikiliti ako. Parang nabinat ata ako. Bakit ang init sa pakiramdam? Yung mga labi at kamay mo. Roldan, ang init. Mas papag-initin ko pa. Tikman mo na ako, mahal ko. Para malaman mong totoong masarap nga ako. Oh my gosh, parang yung sinabi ni Sonia. Roldan! I love you, Jewel. Maligo na tayo.